Ikaw ba yung tipong gumigising sa umaga pero parang pagod ka pa rin? Na parang may kung anong mabigat na nakadagan sa'yo? Isang bigat na hindi mo naman nakikita pero ramdam na ramdam mo sa bawat paghinga mo, sa bawat galaw. Pakiramdam mo ang buong mundo kulay abo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakamalakas na gamot para diyan sa bigat na nararamdaman mo ay hindi pala nabibili sa kahit anong butika? Halika, samahan mo ako. Pag-usapan natin ang kwento ni Juan. At baka, sa kwento niya, makita mo rin ang kwento mo. Si Juan, tulad ng marami sa ating mga kababayan, araw-araw may mga kalaban siyang hinaharap. Isang pusong pagod na, isang katawan na pilit nilalabanan ang tamis ng asukal, at isang isipan na laging binabagyo ng lungkot at pag-aalala. Kiramdam niya, bawat araw may pabigat na nakadagan sa kanya. Kung pamilyar sa'yo ang pakiramdam na yan, pakinggan mo to, hindi ka nag-iisa. Pero alam mo, sa gitna ng kadiliman, mayroong isang tibok ng pag-asa. Umpisahan natin sa puso ni Juan. Ito ang unang laban na kailangan nating ipanalo para maibalik ang kanyang lakas. Ang simpleng paggalaw o ehersisyo, isipin mo na para siyang training para sa puso mo. Tulad ng kahit anong muscle sa katawan natin, habang mas ginagamit mo, mas lalo itong lumalakas. So, anong ibig sabihin ng isang malakas na puso? Well, simple lang, mas nagiging efficient ang pagpump niya ng dugo sa buong katawan. At ayon sa mga pag-aaral, malaki ang naitutulong nito para mapababa ang blood pressure, na isang napaka-importanting bagay lalo na sa mga may kondisyon sa puso. At hindi mo kailangan ng mamahaling gym membership o komplikado na routine. Minsan, sapat na ang simpleng paglalakad, paglangoy o kahit pagbike lang. Mga simpleng galaw na may dalang malaking kapangyarihan. Pero, ang puso, simula pa lang yan. Dahil may isang pangkalaban na tahimik lang na kumikilos sa loob natin. Okay, harapin naman natin yung pangalawang kalaban. Ang matamis na kaaway ang diabetes. At dito yung sikretong gamot natin may dobleng epekto. You see, kapag tayo ay nag-i-exercise, mas nagiging sensitive at epektibo ang katawan natin sa paggamit ng insulin. Ang resulta, mas nakokontrol natin ang ating blood sugar levels. From being a victim of the sugar monster, you become the one in control. At bukod pa dyan, susi rin ang regular na paggalaw sa weight management, which is super crucial para sa diabetes control. Nakikita natin yung pagbabago sa katawan, di ba? Pero ang pinakamalaking laban, hindi dyan nangyayari. Ang totoong laban, nangyayari dito sa isipan natin. At eto na nga, puntahan natin ang laban na madalas ay invisible sa iba, yung giyera na nangyayari sa loob ng ating isipan. Alam mo, ang ehersisyo, hindi lang yan para sa katawan. Sobrang powerful din yan para sa isipan. Nakakatulong itong magpababa ng stress, nakaka-boost ng mood, at nakakatulong din para maging mas matalas ang ating pag-iisip. Mga simpleng gawain lang tulad ng yoga o yung paglalakad, napatunayan ng efektibo. Kasi yan ang totoo eh. Magkadugtong ang lahat. A healthier body fosters a healthier mind. Kapag ang katawan mo ay nagiging mas malusog, sumusunod ang isip mo. Unti-unting nagkakaroon ng liwanag. Okay, so ang ganda pakinggan ng lahat, no? Heart check, sugar control check, isipan check. Parang simple lang, di ba? Pero dito tayo madalas nadadapa eh. Paano ka ba talaga magsisimula? Lalo na kung ang pakiramdam mo ang bigat-bigat para gumalaw. Heto ang sikreto, i-breakdown natin. Hindi mo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Unang-una, at ito ang pinaka-importante sa lahat, kumonsulta muna sa iyong doktor. Uulitin ko po, magpakonsulta muna sa doktor. Sila ang makapagsabi kung anong ehersisyo ang ligtas at bagay para sa'yo. Pangalawa, instansya pala mo lang yung sapatos mo. Yun lang. At pangatlo, humakbang ka. Isang hakbang lang palabas ng pinto. Yun lang muna. At ano ba yung goal? Hindi ito marathon. Ang recommendation po ay 150 minutes bawat linggo. Kung hahatiin mo yan, dumalabas na konting higit lang sa 20 minuto bawat araw. 20 minutes lang. Kayang-kaya, di ba? At please, itatak mo to sa isip mo. Consistency is more important than intensity. Mas mahalaga yung tuloy-tuloy kahit paunti-unti lang kesa sa isang beses na bugbugan sa exercise na hindi mo na rin naman mauulit. Ito si Juan sa simula. Pagod, mabigat ang pasan, kulay abo ang mundo. At ito, si Juan ngayon,
Masigla, may liwanag sa mukha, may pag-asa. Isang tao, pero dalawang magkaibang kwento. Ang tanong ko sa iyo ngayon, aling kwento ang pipiliin mo? Ang sikretong gamot na yan ay nasa iyo. Nagsisimula yan sa isang desisyon, sa isang hakbang. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Thank you for watching, Calpreza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.